Natunghayan natin sa huling aklat ng Biblia. Ang Biblia po ay may 66 na aklat. Ang lumang tipan at bagong tipan. Ang lumang tipan ay may 36 na aklat. Mula Genesis hanggang Malakay. Sa New Testament naman po ay 27, mula Matthew hanggang Apokalipsis. So yung ating tinunghayan yan ay dulo ng aklat ng Bible. Kaya ang Biblia po ay aklat ng mga aklat. Pag ikay may Bible, may library ka na. Meron ka ng library. Sa isang aklat, meron ka ng library. Bakit? Isang aklat, pero may 66 na aklat. At ito po hindi basta aklat. Ito po aklat ng Diyos. Ito po salita ng Diyos. Hindi ito naglalaman lang ng salita ng Diyos. Ito'y talagang salita ng Diyos. Ito'y buhat sa Diyos. Kinasihan niya ang kanyang mga sumulat para ang masulat hindi yung karunungan ng tao. Kontrolado ng Banal na Espiritu ang mga pagkatao ng ginamit niya na sumulat para ang isulat lang nila ay yung gusto, yung galing sa Diyos. Sa bawat tagpo, sa bawat panahon, sa bawat uri ng mga pagkatao na kanyang ginamit. So ngayon, ang ating binasa, ito po yung aklat ng Apokalipsis na kung saan ito po yung sulat o aklat na naghahayag ng mga mangyayari sa huling panahon. Kaya di na ho tayo naniniwala ng extra revelation. Pag sinabing extra revelation, na ang Diyos ay nangungusap pa sa panaginip, tapos na po yun. Kapag nanaginip ng kung ano-ano, ay gumising ka lang. Walang mensahe yun. Dahil tapos na po yan. Yung eksaktong naganap noon at naganap sa hinaharap, magaganap sa hinaharap, yan po'y paawang mga nasulat na. Are you with me? Kaya mga kapatid, ang ating inaantay na lang ay mga katuparan. Ngayon, sa pagkakataong ito mga kapatid, ang Panginoong Hesus po ay nagpahayag kay John the Beloved na siya'y nagpakilala at ito yung kanyang pagpapakilala. Ang sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Actually, yung Alpha at Omega, yan po yung alphabetical letter ng Greek. Nung ako'y nag-aaral sa Greek, sa ulo ko po yan. Alpha hanggang Omega. Ngayon, Omega na lang at Alpha sa ulo ko. Kasi ang Grego, ganito ho yan. Yan ay matatandaan mo hanggat ginagamit mo. Pero pag hindi mo talaga ginamit yan, malilimutan mo talaga. Ang hirap sa uluhin ng yung alphabet. Tayo sa English, alam natin, A, B, C, D, E, F, G, etc. Abacada, etc. Pero yung alphabetical ng Greek, mahirap talaga yan. At saka napakayaman po ng Greek. Hindi ho kayang isalin ng kompleto sa English at sa Tagalog. Bakit? Ang daming article ng Greek. So ngayon, ang akin natatanda lang ay yung simula at dulo, yung Alpha at Omega. Pero mind you, brethren, bakit si Kristo ay tinawag na Alpha and Omega? Therefore, meron itong kino-convey, meron itong ipinahihiwatig sa atin. Hindi ito basta salita. Hindi ito basta yung parang part ng A, B, C, D, F, G. Kundi, ang idea ng Alpha, yan po ang beginning of the letter. And then yung Omega, yung ending. Kaya Alpha and Omega, siya yung simula at siya yung wakas. Hindi lang siya humagilap ng salita ng Alpha at Omega at yun lang, no. Meron po yung pinapakahulugan. At ito po'y napakasagradong pagpapakahulugan at napakahalagang pagpapakahulugan at napakataas na pagpapakahulugan. Nung ilagay at ilapat kay Jesus yung salitang Alpha at Omega, meron po yung kumakatawan sa Kanya. Are you with me? So ito hindi basta taguri at salita sa Biblia. Yan ay napakasagrado at napakataas, napakahulugan at pinatutungkulang hatid ng mga katotohanan. Are you ready? So obvious po, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Actually, kung babagtasin po na yan, sa verse 1 hanggang 8,
obvious po, ang nagsasalita talaga dyan ay si Jesus Christ na nagpapahayag kay John the Beloved. Ano? Sapagkat nung nasa isla si John the Beloved, sabi, I was in the Spirit. Ngayon, ating tingnan yung mga pakahulugan at mga katotohanang nakakapit diyan. Una, na ating mapapansin diyan, pag sinabing si Jesus ay Alpha at Omega, sa talat ating binanggit, tingnan niyo po, sabi, basahin po natin ang verse 8. I am Alpha and Omega. Sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega. Nandiyan na din naman yung pahiwatig eh. Sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating. Pag sinabing Alpha at Omega, siya yung ngayon, siya yung nakaraan, at siya yung darating. So, hindi simpleng salitang Alpha at Omega. Amen? Hindi basta ito paglalagay ng parang basta alphabetical lamang. Inilagay, ikinapit kay Jesus yung una at huling alphabet ng Greek. Na ito ay hindi basta binibigay lang tayo na matuto tayo magsalita ng alphabet, ng Alpha at Omega. At least, may dalawa tayong salitang alam, Alpha at Omega. Limutan natin yung gitna. Pero may ibig sabihin yan. Ang sabi niya, ako ang ngayon, nakaraan, at darating. Ito ang ibig sabihin na pinararating ng salita ng Panginoong Jesus sa pagpapakilalang siya at Alpha and Omega. Number one, He is the beginning and the end of all things. Pag sinabing Alpha and Omega, siya ang simula at ang katapusan ng lahat ng bagay. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin ng Panginoon diyan, I am the author and cause of all things. The end, the omega, the end of the last letter of the alphabet. So, I am the end of all things. Ito pa, the destroyer as well as the establisher of all things. Pag sinabing Alpha and Omega, na inilapat kay Jesus, ito po ay nagko-convey, nagbibigay, hahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus na sinasabi niya, ako yung lumikha, ako din ang sisira. Kaya mga kapatid, huwag tayong magyabang. Hindi tayo ang simula. At hindi mo rin alam kung kailan tayo tatapusin. Amen? Siya ang may hawak ng iyong buhay, siya rin ang tatapos ng iyong buhay. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. I am Alpha and Omega. Siya yung simula, siya yung tapos. Siya ang nagtayo, siya rin ang wawasak. Obvious yan, John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same in the beginning was with God. At ang sabi, sa Kanya nilikha ang lahat ng mga bagay, at lahat ng mga bagay hindi na nga likha kung wala siya. Ano ibig sabihin? Lahat ay nagkaroon ng simula, lahat ay napormahan, lahat ay nabuo, lahat ay nalikha. Sinong lumikha? Si Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, ang ikino-convey, ang ipinapahiwatig, si Jesus ay hindi ordinaryong personalidad. Siya yung creator. Siya yung manglilikha. Siya ang simula ng lahat. Pero hindi lang sinabing siyang Alpha. Siya rin yung Omega. Amen? Mga kapatid, wag ho tayo magtaka bakit may namamatay. Bakit? Hindi nga tayo nagtaka mayroong nabuhay. Amen? Hindi nakakapagtaka may namamatay dahil mayroong nabubuhay. Ang nakakapagtaka ay kung walang Jesus na bumubuhay at pumapatay. Eh mga kapatid, wag tayo magyayabang. Hindi sa dami ng pera mo. Actually, wala ka naman pera kung wala kang buhay na nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha para magbigay ng parangal at mataas na pagpaparangal. Why? You do not exist without the Alpha. And you will never enjoy afterlife sa kabilang buhay kung hindi ka magtatapos dito.
Alam niyo, isang parusa yung hindi ka mamamatay sa lupa. Ano kaya tsura mo kay 1,000 taon na? Ano? Tapos nasa kasalanan. Bat-bat na ang sakit. Masakit ang likod. Masakit ang ano. Lahat na yung masakit. Kaya kapag ikaw iligtas, biyaya rin na ikaw may end sa lupa. At ikaw magsisimula sa kabilang walang hanggan kung na kay Jesus ka. Okay, so yun po ang ibig sabihin. Sa John 1:13, sa Colossians 1:16, alam din natin po yan. Ano sabi ng Colossians 1:16? Tingnan niyo po, sabi diyan. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, si Jesus talagang omega ng lahat ng bagay. Amen? Walang earth, walang universe, walang angels, walang omega ang lahat. Without Jesus, I am the Alpha. Amen. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan, yan tinitingala natin yung bituin, buwan, mga planets, lahat ng natatanaw mo at hindi natatanaw sa sangkalangitan, yan ay may omega. Si Jesus ang omega niyan. Siya nagsimula niyan. Amen? Ang lahat ng bagay nasa lupa, nasa dagat, nasa burol, nasa libis, nasa bundok, nasa kaparangan, lahat ng bagay na yan ay ang Diyos. Si Jesus ang lumikha. Ang sabi, tuloy natin yung talata. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Amen? So hindi birong titulo, pangalan na nakalapat kay Jesus yung Alpha and Omega. Kaya inilapat sa Kanya yon, siya kasi ang simula ng lahat. Amen? Hindi ito pwedeng ilagay ito sa akro. Alpha, yung mga fraternity, ginagamit nila ito Alpha at Omega. Isang kabusungan yon. Isang kalapastanganan yon. Wala kang karapatang mag-claim na ikaw yung Alpha at Omega. Bakit? Hindi ka naman creator, ikaw ay nilikha, hindi man nilikha. Tama ba? Kay Jesus lang angkop yun. Kay Jesus lang inilapat yun. Actually, kung pag-aaralan niyo po sa Isaiah, hindi ko na nakuha, pag sinabing ako ang huli at wakas, nakalapat talaga sa Diyos lamang yun. Yun ang hindi alam ng mga kulapo. Na si Jesus talaga, mamaya makikita pa natin yan, hindi nila alam na talagang si Jesus ang nagpapakilala na ako yung una at huli. Si Jesus talaga ay hindi basta ordinaryong tao. Saan ka nakakitang siya ang simula ng lahat at simpleng tao lang? Nanindihan niyo ba yan? Kaya bang gumawa ng bundok? Umakyat nga, hirap na. Yung pagang gumawa. Tama ba? Yung umakyat lang, hirap na yung pagang gumawa. Kaya bang gumawa ng dagat? Lumangoy nga lang sa laot, hirap na. Yung pagang gumawa ng dagat. Pero si Jesus pala, ang simula ng lahat ng yan. Kaya si Jesus nakalapat yung Alpha and Omega. Why? Deserving siya dyan. Bakit? Siya talaga yung dakila. Tingnan pa natin ang 1 Samuel chapter 2, verse 6 and 8 na nagdidiin why He is the Alpha and Omega. Ating binagtas, pag sinabing Alpha and Omega, siya yung end, beginning and end. Establisher and the destroyer. Kaya huwag tayong may minus-minus. Huwag tayong yayangi-yangi. Huwag natin hahamakin si Jesus. Sabi ng Psalm chapter 2, kiss the Son. O kaya siya'y magalit sa iyo. Ano sabi? 1 Samuel chapter 2, verse 6 hanggang 8. Chapter 2, verse 6 hanggang 8 ba yun? Yan, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pakinggan nyo at sundan nyo. Ang Panginooy pumapatay
Oh. Kala niyo, ang Diyos laging bait at utong-uto. Pumapatay siya. Actually, tayong makasalanan, salamat nga tayo binubuhay pa niya. Alam niyo ba tayong makasalanan? Papatayin na tayong lahat. Kaya sa awa lang niya, tayo patuloy na nabubuhay pa, pinapayagan pa, upang ikaw at ako ay magbigay ng katulad ng ganitong panahon. Makinig sa kanyang mga salita, magsisi at manampalataya. Pero mind you, hindi aksidente ang kamatayan. Sa tao lang yan. Pero ang katotohanan, kaya nga siya yung Alpha and Omega, siya ang bumubuhay, siya rin ang pumapatay. Siya ang lumilikha, siya ang nagwawasak. Kaya, be afraid. Don't small Jesus. We are in His hands, on His hands. Wala siya sa ating kamay. Tayo ang nasa kanyang kamay. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Oh, salamat. Kaya hindi dami ng kain nyo, kaya kayo buhay ngayon. Amen? Hindi dahil ganda ng damit nyo, kaya buhay ka ngayon. Hindi dahil may laman ng ATM mo, kaya buhay ka ngayon. Lalo namang hindi dahil sa hindi ka makabayad, kaya buhay ka ngayon. Buhay ka ngayon, anumang kalagayan mo, dahil si Kristo ang Alpha at Omega. Amen? Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ano ibig sabihin niya? Yung Sheol dyan, libingan. Siya ang nagbababa sa libingan at siya rin nagsasampa. Kaya mayroong mga kapatid, mayroong resurrection. Isang araw, bagaman tayo namatay, tayo bubuhayin mag-uli. Kung ikaw ay anak ng Diyos, pag nabuhay ka mag-uli, papaltang ka ng panibagong katawan at tayo mag-i-enjoy sa langit forever. May forever sa langit kay Kristo. Pero kung ikaw ay namatay na wala kay Kristo, bubuhayin ka uli, pero bibigyan ka ng katawan na may kasiraan, na kayang ngat-ngatin ng uhod, kayang-kayang madarang ng apoy doon sa impyerno. Kaya ang mabuhay na walang pakundangan kay Jesus, magaling pang hindi naging tao. Are you with me? Verse 7. Andiyan pa ba kaya? Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Oh, are you with me? Wala tayong magagawa kung tayo hindi pagpalain ng Diyos. Pero hindi ka rin naman magmamalaki kung ikay yumaman. Bakit? Ang Diyos ang nagpapadukha at ang Diyos ang nagpapayaman. Kaya siya yung Alpha. Siya ang nagtatayo, siya ang nagbabagsak. Siya ang gumagawa, siya ang sumisira. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Bakit? Ako ang Alpha at ang Omega. Kaya, anong ating bahagi? Pasalamat lang sa Diyos. Amen? Hindi tayo ang tunay na driver ng mundo. Ultimo ng ating buhay, ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon nagpapatukha, nagpapayaman, siya nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. Maliwanag ko ba? Verse 8. Kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas sa mapagkailangan mula sa dumihan upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kalwalhatian sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon. At kanyang ipinatong ang salibutan sa kanila. Siya ang may control, siya ang soberano. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Buhay ka, hindi dahil mo. Mamamatay ka rin dahil din niya. Pinaikita lang dito na ang kanyang nilikha ay hindi mamamalagi dito. Ayun, kaya matakot tayo dito sa katotohanan ito. Number 2, Alpha and Omega, not only He is the beginning and the end of all things, na ibig sabihin, siya yung simula at wakas, siya yung nagtayo, siya din ang wawasak, siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Then number 2, when He said, I am Alpha and Omega, He is outside of His creation.
Lahat ng kanyang ginawa may simula at may dulo. At dahil siya ang gumawa ng simula at dulo, hindi siya kasama doon sa kanyang ginawa. Siya ay labas sa kanyang ginawa. Naintindihan niyo ba yan? Yun o bang gumawa ng upuan, siya'y sangkap din ng upuan? Naintindihan niyo ba yan? Yun o bang gumawa ng damit, siya'y sangkap din ng damit? Yun o bang gumawa ng barko, siya di sangkap din ng barko? Si Jesus ang gumawa, pero siya ay hiwalay sa kanyang ginawa. Bakit? I am the Alpha and Omega. Ako ang simula na yan. Pero hindi ako kasama sa simula. Tama ba? Are you with me? Mga kapatid, ang Panginoong Jesus po ay pinapakilala at nagpapakilala na talagang siya'y dakila. Na talaga ang Panginoong Jesus ay amazing. Na Panginoong Jesus ay wonderful. Na Panginoong Jesus ay kasamba-samba, kabigha-bighani, kahanga-hanga. Alam niyo ho, ang hindi lang talagang nabibighani kay Jesus at sumusunod kay Jesus ay bulag at patay. Para si Jesus ay hindi umuhangaan, malaki ang problema natin. Malaki ang problema natin. Ano ho? Dahil mga kapatid, doon pa lang na siya yung simulat, katapusan ng lahat, siya ang nag-orkestra ng lahat, siya ang gumawa ng lahat, nagdi-display ng kanyang nilikha kung gaano kagaling yung lumikha. Tapos, hindi siya part. Hindi siya part. Bakit? In the beginning, sabi ng Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. God created the heaven and the earth. Hindi siya kasama sa nilikha, siya ang lumikha. Siya ay labas sa lahat ng kanyang ginawa. Siya nga ang simula ng lahat, pero hindi siya kasama sa simula. Naintindihan niyo ba yan? Si Jesus ang gumawa ng bundok, pero hindi siya bundok. Siya ang gumawa ng bituin, pero hindi siya bituin. Siya ang gumawa ng dagat, pero hindi siya kasama ng dagat. Siya ang simula ng lahat, pero siya'y walang simula. Siya ang cause ng lahat, pero walang may dahilan sa kanya. Siya'y labas sa lahat ng kanyang nilikha. Are you with me? Kaya ang Diyos, buhay na, wala pa ang nilikha. Pero ang nilikha, hindi mabubuhay kung walang lumikha. Naintindihan niyo ba yan? Walang umultaw kung walang nagpaultaw. At yung nagpaultaw, hindi kasama sa umultaw. Naintindihan niyo ba yan? Kaya walang hinagilap ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Tayo'y sumamba, magpuri, at maglingkod sa kanya. Why? Ikaw ay umultaw dahil may nagpaultaw. At siya hindi dependent sa kanyang pinaultaw. Yung umultaw ang dependent sa nagpaultaw. Maliwanag ko ba yan? Ikaw ay buhay, patay, wala lang sa Diyos yan. Ang Diyos hindi apektado ng kanyang ginawa. Hindi siya kaladkad ng kanyang ginawa. Ang gumawa ang nag-iingat sa kanyang ginawa. Naintindihan niyo ba yan? Wala tayong naiko-contribute sa Diyos. Kaya ito, ang Diyos ay walang utang na loob sa sino man sa atin. Kaya huwag ka na magreklamo sa Diyos. Bigaw ay ginawang garne, daming taong garne, tapos, pwede namang garne, bit ako pa naging garne. Salamat nga kayo naging gayaan. Kahit paano. Amen. Amen. Wala kang maisusumbat sa Diyos. Wala kang maituturo sa Diyos. Wala kang patago sa Diyos. Lahat ng nabubuhay ay nabubuhay dahil ni Jesus, siyang Alpha. Lahat ng mamamatay ay namatay dahil hindi ka Omega. Hindi ka walang kamatayan sa lupa. May ending tayo dito. Are you with me? Amen. So, namamangha ba kayo dyan sa Panginoong Jesus dyan?
Sana makita natin, mga kapatid, kaya tayo may omega. Dahil ni Jesus. Amen? Lahat na na-enjoy natin dahil ng Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, He is outside of His creation. Kaya sabi ng Hebrew 13 verse 8, I am the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, ako yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Si Jesus, mamaya makikita po natin yung tutukmain ko dyan. Pero ganun pa man, mga kapatid, si Jesus, bagaman siya ay labas sa kanyang nilikha, dumating ang pagkakataon na siya'y pumasok sa kanyang mga nilikha. Bakit? Itong mga nilikhang ito ay nagkatawang nilikha. Are you with me? Hindi yan tanggap ng Muslim. Hindi yan tanggap ng saksi. Hindi yan tanggap ng Iglesia ni Cristo. Na ang Diyos na manglilikha, naging nilikha, sa pagpapakababa, siya'y nagkatawang tao. Ano layunin? Anong layunin? Bakit itong manglilikha na itong Alpha at Omega ay naging lilikha? Ang sabi ng Matthew 1:21, maliwanag po. Ako na lang babasa, sabi, at siya'y manganganak ng isang lalaki. So, pinanganak ni Maria at ni Jose ay hindi babae. Lalo hindi tumboy. Hindi bakla. Obvious na obvious. Ang ipinanganak ni Maria ay lalaki. At siya ay ipinaglihi ni Maria, hindi ang ama talaga ay si Jose. Tama? Kaya nga, balak na itong hiwalayan, ay bakit ito hindi pa kami kasal? May buntis na. Kasama nga naman na yon. Hindi pa na ikakasal ay buntis na. Yan ang uso ngayon. Ano? Ay palibasa, malakas ang delikadesa ni Jose, balak, hiwalayan. Kasama naman nga na yun. Hindi pa kinakasal ay buntis na. Kung hindi ang Diyos ay nagpaalaala sa kanya sa panaginip, huwag mo hiwalayan. Bakit? Siya nagdadalang tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, supernatural conception. Amen? Kaya naman, ang Kristong ipinanganak ay walang minanang kasalanan. Bakit? Ang nilikha ay naging nilikha para yung na-damage ng mga nilikha ng kasalanan ay magkaroon ng lunas. Upang ang taong makasalanan ay may provide ang taong walang kasalanan at magdadala ng ating makasalanan upang kung tayo mamatay, tayo napatawad at tayo may buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Kung walang Diyos na lumikha, na nagkatawang nilikha, walang pag-asa ang mga nilikha. Mamamatay na lahat tayong pa-impyerno. Amen? Pero bakit nagkatawang tao? Bakit nagkatawang nilikha ang lumikha? Ang sabi ng Matthew 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. Pag sinabing Jesus, Yehoshua. Ibig sabihin, Yehoshua, ibig sabihin, God the Savior. God the Savior. Kaya alam niyo, bawat kataga, bawat pangalan, bawat titulong inilapat sa Panginoon, meron siyang pinahihiwatig, merong kinakatawanan. Hindi ito ordinaryong pangalan lang. Pag sinabing Jesus, tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas. Kaya pangalang Jesus pa lamang obvious na siya'y Diyos na nagkatawang tao. Amen. Siya ay Alpha and Omega, pero siya bagaman labas sa lahat ng kanyang nilikha, bakit dumating ang pagkakataon na pinasok niya yung realm ng creation, ng kanyang nilikha? Bakit? Para mailigtas ang marami sa kanyang nilikha. Wala ikang makakarating sa langit kundi yun ang galing sa langit. So paano tayo magpupunta ng langit? Tayo naman hindi galing sa langit, tayo yaring alabok. So para may makapunta ng langit, merong galing sa langit na pumunta sa kanyang nilikha. At walang ibang galing sa langit na pumunta sa lupa, kundi si Jesus lang. Hindi si Maria, hindi Papa, hindi Pastor, si Jesus lang. Walang galing sa langit na pumunta ng lupa, kundi si Jesus lang.
Kaya wala magdadala sa atin sa langit, kundi yung galing sa langit. Amen? Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Hesus na mula sa langit upang tayo nasa lupa, madala niya sa langit. Kaya huwag kang maniniwala doon sa hindi naman galing sa langit. Si Kibulo hindi galing sa langit yan, galing sa Davao. At ang kanyang ina hindi birhen. Si Kristo ang ina niya birhen. Amen? Kaya walang katulad ang tunay na Kristo. Una, galing siya sa langit. Ang magdadala lang sa atin sa langit ay yung galing sa langit. Siya yung Alpha and Omega. Walang simula, walang katapusan. Gumawa ng lahat. Pero yaman siyang gumawa ng lahat. Nilayo niyang siya'y mapasama sa mga nilikha. Ang mga nilikha ay nagkatawang nilikha. Naintindihan niyo ba yun? Sa amin, uso yung gripo. Na may mapagkakataon, alam niyo yung gripo, yung pichel. Yung pichel. May pagkakataong yan, unggain mo ng unggain, tunggain mo ng tunggain, walang tubig. Talagang itudo mo na, walang tubig. Ang ginagawa, kukuha ng tubig, tapos ibubuhos doon. Anong layunin? Kakaunin. Kinakaon, pangaon ang tawag doon, pangaon. Mga kapatid, itong lumikha, na ginilikha, para kaunin yung nilikha. Walang pupuntang paita sa langit kung walang kumaon galing sa langit. Naintindihan niyo ba yun? Kaya huwag kayong maniniwala kay Maria na siya magdadala sa atin sa langit. Bakit? Siya'y galing din lang sa lupa. Ang magdadala sa atin, nakakaon mula sa lupa, ay yung galing sa langit. Tama ba? Kaya kung gusto mong pumunta ng langit, doon ka sumampalataya na galing sa langit. Tama? Ay, what me? Kaya wag kay Maria, galing sa lupa yan. Kinasangkapan lang, ipanganak yung galing sa langit, pero hindi siya tagalangit. O galing sa langit. Siya ng palataya din lamang. Maliwanag ko ba? Kaya hindi rin yung relihiyon. Bakit? Ang relihiyon, binubuo ng mga galing sa lupa. Hindi galing sa langit. Lalo mang wag kang aasa sa binyag. Bakit? Galing yan sa poset, hindi galing sa langit. Tama? Ang tubig galing sa poset, hindi sa langit. Pag yan ang iyong pinaniwalaan, na galing sa poset, hindi galing sa langit, ay buwisit. Mali. Are you with me? Maliwanag ko ba? Bakit itong manglilikhang ito na Alpha and Omega, manglilikha ay naging nilikha para kaunin, dalhin sa langit, yung hindi palangit. Kaya sabi ng Luke 19:10, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. May pakay siya. Bagaman siya nasa langit, siyang Alpha and Omega, pero naging sangkap may pagkakataong naging sangkap ng kanyang nilikha na layunin, pero hindi lehitimong sangkap. Nagpasangkap lang sa layunin, yung kanyang nilikha ay makaon at dalhin sa langit. Sino yon? Yung sumampalataya sa kanya. Hindi sa relihiyon, hindi kay Maria, hindi sa leader, kay Jesus. Bakit? Ang magdadala lang papuntang langit ay yung galing din lamang sa langit. Amen? Alam natin yung John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Nasaan ba yung bugtong na anak? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wala nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang anak kundi sa Ama. Magkasama ng Ama at anak sa walang hanggan. John 17:5. Pero itong langit, nasa langit na anak, ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang ang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ho ba? Una, He is the beginning and the end of all things. He is outside of His creation. Then number 2. Hindi, tinitingnan ko lang kung kayo nakikinig.
Number 3. Number 3. When he said, I am the Alpha and Omega, he is eternal. No? Kaya ako ang simula ng lahat at tapos ng lahat. Bakit? Siya lang ang walang simula at wala ring katapusan. Kaya sa kanya nakalapat ang Alpha and Omega kasi siya ang simula ng lahat at katapusan ng lahat. Bakit siya ang simula ng lahat, katapusan ng lahat? Kasi siya walang simula at walang katapusan. Amen? Lahat ng nilikha may simula, may Omega, pero si Kristo ang Alpha and Omega. Bakit? Siya ang cause ng simula ng lahat, pero siya walang simula. Siya ang cause ng lahat ng katapusan, pero siya walang katapusan. Aliwanag ko ba yun? Papatulak ko po yung mga talatang yan. Tingnan lang natin ang Micah chapter 5 verse 2. Kaya kayo'y manood ng aking pagtuturo tuwing umaga. Ang ganda ng ating tinatalakay dyan. Tungkol kay Jesus. Ano layunin ko dyan? Pawag hindi naman kulilat ang tingin natin kay Jesus. Ang hindi nagpaparangal kay Jesus, ibabagsak ng Panginoong Jesus. Pero nagpaparangal sa Kanya, Kanyang pararangalan. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo, yan ay prophecy. Yan, nung dumating ang wise men sa Jerusalem, nayanig ang buong Jerusalem, maging si Herodes. At tinawag ni Herodes, saan ba papanganak ang hari ng mga Hudyo? Natuklas nila yung hula, yan, mula sa Bethlehem. Ngayon, yung hinula ang ipapanganak na magiging hari ng mga Hudyo, saan ito nagsimula? Magandang matuytoy yan. Ang paniniwala ng iglesia, si Kristo ay umiiral na noong walang hanggan bilang nasa isip ng Ama. Sala. Ibig sabihin, si Jesus nasa isip, wala siyang kanyang sariling kalagayan. Wala siyang kanyang being, wala siyang kanyang personality. Ba't ba sinabi ng Bible, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang anak sa Ama? Bakit pa sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa? Wala, Felipe, ang nakakita sa akin, nakita ang Ama. So si Kristo ay umiiral na ng walang hanggan na may kalagayan, may being, may personality, may kalikasan, at siya ay kapanabayan ng Ama. Saan siya nanggaling? Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuso sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya pag sinabi ni Jesus, Alpha and Omega, ako ang simula ng lahat, pero ako'y walang simula. Kaya nga siya ang simula ng lahat, kasi siya lang ang walang pinagmulan. Ganyan si Jesus, ganyan kadakila ang ating Panginoong Jesus. Kaya bagay lang sa Kanya yung Alpha and Omega. Amen? Tayo hangang-hanga doon sa may simula. Ay paano doon sa walang simula? Habol na habol tayo doon sa may simula. Paano doon sa walang simula? Alipin tayo ng mga bagay na may simula. Paano yung pinagmula ng lahat na walang simula? Amen. When Jesus said to John the Beloved, nung siya nasa isla, ano isla ng ano ngayon? Itmos. Atmos. Sige. Okay. He is the beginning and the end of all things. He is outside of His creation and He is eternal. I am the Alpha and Omega. Ang ibig sabihin niyan, I am from eternity to eternity. Wow! Amen? Salamat, siya ang aking Panginoon. Are you proud that Jesus is your Lord and your Savior? There's none like Him. Kaya panatag tayo kay Jesus. Dapat masaya din tayo kay Jesus. At dapat proud tayo na si Jesus ay mahalaga sa atin.
At pinaglilingkuran natin. Ang bata nga, kung magbidan, tatay ko, laki ng maskel. Ang tatay ko, takaw magbarek. Ang takaw manigarilyo, laki ng kanyang tandang ko. Hindi ka. Pero kailan ka nagmalaking si Jesus, ang iyong Panginoon? Kailan ka nagmalaking siya ang iyong pinaglilingkuran? Are you proud that you have Jesus? Kaya ako, masakit sa aking puso na mayroong mga namamayagpag na nangangaral na si Jesus ay propeta lamang, na si Jesus ay tao lamang, na siya ay panukala lamang. Abay, iingay ako. Hindi ako naniniwala dyan. Amen? Dahil kung si Jesus ay tao lamang, paano niyo ako ililigtas? Di, kailan lang din siya. Kaya nga sabi niya, bago si Abraham, ay ako nga. Wala pa si Abraham, andyan ako. Bakit? Kailan siya nagsimula? Walang simula. From eternity to eternity. Yan ang nakakapit sa salitang Alpha and Omega, na basta lang natin nababasa-basa. Hindi natin nakikita itinatanghal na ang kadakilaan ni Jesus sa ganyang simpleng pangungusap. Bakit? Kinuha ni John de Bilab yung kinuha ni Jesus sa kanyang sarili sa alphabetical ng Grego. Ako yung simula, Alpha, and ako yung dulo, Grego, Omega. Ano ibig sabihin niyan? Siya ang simula ng lahat at katapusan ng lahat. Siya nagtayo, siyang gigiba. Pandalwa, ang ibig sabihin niyan, siyang Alpha at Omega, ibig sabihin, siyang simula, siyang katapusan, hindi ako kasama dyan. Bakit? Ako ay walang hanggan. Amen? Then number 4, obvious sa sanabi ng talata, yung Alpha at Omega, basahin po natin. He is, okay, hindi, yan. Okay, nuna muna yung ating punto eh. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon Diyos. So, kaduktong Alpha at Omega, ngayon at ang nakaraan. At sa darating, ito pa. Yung Alpha at Omega yon, ang makapangyarihan sa lahat. Nga! Bakit pa siya tatawaging Omega ng lahat kung hindi niya kayang lumikha? Amen? Yung ang gumawa ng likod. Sino ang pwedeng gumawa dito ng likod na hindi bali? Sino ka dito makakagawa ng paang naiilakad? Kaya ang Diyos na nagpapalakad, siya din ang pumipilay yun. Kaya ang Diyos soberano. Na, minsan ako'y nakatikim ng lakad, pero mas mahaba sa akin ang pagtikim ng hindi nakakalakad. Ako ba yung pwedeng magreklamo? Hindi. Pwede lang dumaing, pero hindi pwedeng rumeklamo. Tulad ng likod ko, dinadayin kayo, masakit eh. Pero sasabihin ko, Panginoon ka, kainaman ka ng Panginoon. Ganito pa ang ginawa. Hindi pwede. Hindi pwede. Amen? Ako'y nagpapasalamat kahit paano, binubuhay pa niya ako. At sa lahat, binigyan niya ako ng walang hanggang buhay. Binigyan ng walang hanggang kapatid. Dito lang naman sa lupa yan, mahirap. Pagdating sa langit, mas excited ako. Bakit? Doon ako unang makakatikim ng nagmamalay na nakakalakad. Ang ayaw ko lang doon, yung ako may gintong power chair. Dito na yan. Sa langit. Mga kapatid, yamang si Kristo hindi pantasya, ang langit na kanyang ipinangako ay hindi rin pantasya. Yamang si Kristo ay katotohanan, kaya ang langit ay katotohanan. Sana ang ating paglilingkod, hindi rin guni-guni. Ako naglilingkod, pero guni-guni. Sana ang inyong pagpunta sa langit, hindi rin guni-guni. Amen? Dapat totoo. Bakit? Si Kristo ay katotohanan. Number 4, pag sinabing siya ay Alpha and Omega, He is Almighty. Patuloy natin ilang talata. Isama natin ang Revelation chapter 4, verse 8. At ang apat na nilang nabuhay, na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga, araw at gabi. Mga kapatid, kalahin mo kung maglingkod sila, walang pahinga, araw at gabi. Tayo maghapong pahinga. Harok ang tumbong. Yung iba, yung gabi daw, ginagawang araw, at yung araw ginagawang gabi sa pagkayod. Yung iba, gayon din. Yung araw at gabi, tulog lang maghapon. Hindi maganda po yun.
Ngayon, ano sabi? Ibig sabihin, ang presensya pala ng Panginoong Hesus ay talagang kalakasan nga. Ano kalain mo, oh? Sila'y walang pahinga araw at gabi nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong mong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Di ka? Di ka si Jesus Alpha and Omega? Makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin na makapangyarihan sa lahat, dapat pinaglilingkuran talaga. To admit, to accept, to believe that Christ is the Almighty One, since He is the Alpha and Omega. Hey, mind you, brethren, yang katotohanan yan ay tumatawag ng paglilingkod. Ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Hindi ang Ama ang darating, si Kristo yun. Kaya ang Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat, si Kristo yun. Kaya mali yung sabi ng saksi na ginawa ng Ama ang anak para maging katulong sa paglilikha. Mali po yun. Nung kausap ko ngayon, anong hina naman ng Ama? At gumawa pa ng katulong? Tama ba? Ba't hindi ba kaya ng Ama lumikha ng lahat? Bisag gumawa pa ng katulong. Pinalalabas nila yung si Kristo, firstborn of creation. Si Kristo daw ang unang nilikha sa kakinatulong sa paglikha. Kaya mag-aral kayo ng Bible, magtanong kayo pag hindi nyo naiintindihan. Mali yun. Si Kristo yung naging nilikha dahil siya yung nagkatawang nilikha. Hindi siya yung unang nilikha sa kakinatulong. Sala yun. Ay, paano yung sinabing siya'y panganay sa mga patay? Siya ba ang unang namatay? Eh, ba sa inyo patay na eh. Amen? Siguro kayo yung panganay. Amen o ba? Sa ganda ng ating inaaral eh. Are you with me? Kasi hindi po yata na-encounter yung mga ito. Pag na-encounter niyo na ng seryosohan yung mga kultong yan, baka wala kang maisagot. Are you with me? Hindi biro ang mga yan. Ako'y babad sa panonood ng debate. Matitindi po ang kanilang mga apologists ngayon. Tagapagtanggol ng kanilang pananampalataya. Alam ba ang Katolik nadala na ang dating daan, yung isang debatista ng dating daan. At yung debatista ng mga Seventh-day Adventist, meron nga silang nako-convert ng mga Muslim. Bakit? Ang galing magsalita. Are you with me? Pag pinag-usapan ka ng panganay sa mga patay, oo nga naman. Kaya bawat pakikinig, makinig kayo, huwag niyo akong tulugan. Amen? Bakit? Baka may dumating sa inyong bahay, hindi mo alam. Hindi puro init. May alam. Kaya nga may pastor kayo. Kaya nga sinishare, di makinig. Kung maaari nga, nag-take note pa kayo para maintindihan nyo lang. Ang maganda naman dyan, naandyan na yan. Inyong alahan. So, anong punto natin? Ang Panginoon Diyos. Okay, sa pantalata, patulan pa natin. 11 verse 17. Okay, itong oras ko, may konti pa ako niya kasi nagsimula ako ng 9:15. Okay, na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan. Di ba? Sige, ikaw ngayon, ikaw nakaraan, di kayong Alpha and Omega? Sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. So, meron siyang kapangyarihan. Siya nga yung makapangyarihan. Siya yung una at higit sa lahat. Una at ano yan? Huli. Okay, tingnan pa natin. 16:14. Bilisan lang natin. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng matanda na pinaroroonan nila ang mga hari ng buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Di kan magtagkaroon ng Battle of Armageddon, si Kristo bababa at lahat ng bansa ay magtitipon upang labanan siya. Merong napapakinggan sa prophecy yan. Wala na lang akong mahabang panahon. Ang ganda sana. Ngayon, ang punto, yung Kristo na ito, isang araw lalabanan ang lahat ng mga bansa. Siya ang Alpha and Omega. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Amen. Hindi siya mahina. Makapangyarihan sa lahat. Okay, isa pa. 19 verse 15. Tingnan po natin. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at yuyurakan niya ang pisa ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.
And then, isa pa talata, 21 verse 22. 21 verse 22, 22. At hindi ako nakikita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. Then last, alam mo, balik tayo sa sa 1 verse 8. Sino si Jesus? Bilang Alpha and Omega. Pakibasa nga ng lahat. Ako ang Alpha at ang Omega. Sino may sabi? O therefore, si Jesus ay Diyos. Amen? Yung ating mga dinaanan talata, yung makapangyarihan sa lahat, magkasunsun doon yung Diyos. Ayoko na lang balikan lahat. But my point, yung akong Alpha nagsasalita, sabi ng Panginoong Diyos. Therefore, si Jesus, kaya pala siya ang Alpha and Omega, kasi siya ang Diyos. O, paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Amen? Eh, sa kanila, malaking problema yan. Pero sa atin, malaking kaaliwan yan. Amen? Alam mo si Kristo, may dalawang effect. May dalawang darang. May dalawang influence. Siya'y masamang influence sa tutol sa Kanya. Si Kristo ay pabigat sa Kanya'y tutol. Sa lahat ng sa Kanya'y tutol. Pero si Kristo'y nagtatayo at kaaliwan at pag-asa sa mga suko sa Kanya. Amen? Alin ka doon? Si Jesus ay batong katitisuran o batong salalayan. Siya ay salalayan doon sa mga suko sa Kanya. Pero siya ay katitisuran doon sa mga sumang sa Kanya. Saan ka doon? Ikaw, nakakaalam ng puso mo. Amen? Pero huwag mo sabihin sumang. Ako hindi sumang. Nasaan ka pag linggo? Nasaan ka pag prayer meeting? Nasaan ka pag nag-aakay ng kaalawa? Nag-aakay ka ba ng kaalawa? Nasaan ka? Sabi, bakit niyo ako tinatawag na Alpha and Omega? Hindi niyo man ginagawa nga ang gusto. Amen. Amen ho ba? Klaro ho ba? Salamat na si Jesus ang Alpha at Omega. Na lumalang na naging nilalang para kung nilalang ay makaon sa kanyang pinagmulan. Kayo ba'y nakauna? Kayo ba'y nakauna? Kayo ba'y tiyak na ninyong kayo pag namatay palangit? Ba'y maganda yan. Ay paano kung si Jesus hindi Alpha and Omega? Sinong kakaon sa iyo? Sinong kakaon sa iyo? Wala. Kaya si Kristo ang pag-asa. Basahin niyo. May concordance tayo. Bibigyan ko kayo ng ano. Gusto niyo bang mag-aral ng pag-asa? Ipunin niyo ang lahat ng word ng hope sa concordance. Alam ba ang lalabas niyan? Ang pag-asa talaga ay si Jesus. Kaya ikaw ay hopeless and helpless without Jesus. Tayo pa mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po muli sa kaaliwan ng katotohanan mo. Yung aming nababasa, may isang ginagawa pa